Minsan, inaakala natin na tayo na ang pinakamalas na tao sa mundo. Napapatanong tayo kung bakit ang bigat-bigat ng problema na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero darating ang panahon kung saan magpapasalamat tayo dahil naranasan at nalampasan natin ang mga pagsubok na iyon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Hating gabi na nang biglang magising si Jody. Pawisan at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Muli na naman niyang napanaginipan ang kanyang mga magulang na nasawi sa car accident 1 taon pa lamang ang nakakaraan. Kaagad niyang kinuha ang tubig sa tabi ng kanyang kama upang maibsan ang pagkauhaw. 17 taong gulang na si Jody at mag-isa siyang naninirahan sa lumang bahay na ipinamana ng kanyang mga magulang. Marami na ang kailangang i-repair sa bahay na iyon pero ipinagpaliban niya muna ito. Iniisip niya na kailangan niyang tipirin ang pera na kanyang namana dahil hindi naman ito ganoon kadami. At bago pa ito maubos ay kailangan niya nang makahanap ng trabaho upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Natanggap niya na sa kanyang sarili na wala na siyang pamilya kaya kailangan niyang magpakatatag at ipagpatuloy ang buhay. Kinaumagahan, naghanda na siya upang maghanap ng trabaho, ngunit hindi ito naging madali para sa kanya. Sa kabila ng kaliwat kanang rejection ay nagpatuloy pa rin si Jody sa pag-a-apply ng trabaho. Hanggang isang araw, sa kanyang paglalakad ay napulot niya ang isang wallet sa tapat ng restaurant. Kaagad siyang pumasok sa loob sa pagbabaka sakaling naroon ang nagmamay-ari nito. Sinalubong naman siya ng matandang lalaki at sinabing sa kanya ang wallet na iyon. Ang matanda ay nagngangalang Howard Butler. Siya ang nagmamay-ari ng restaurant kaya naman noong malaman niyang naghahanap ng trabaho si Jody ay kaagad niya itong tinanggap bilang pasasalamat na rin sa kanyang kabutihan. Ayon kay Mr. Butler, doon na lamang muna siya sa kusina magtrabaho bilang tagahugas ng mga pinggan. Nakangiti namang tinanggap ni Jody ang alok ng matanda. Nang sumunod na araw ay nagsimula na nga siyang magtrabaho. Maaga siyang pumasok at hindi nagrereklamo sa kabila ng pagod sa halos maghapong paghuhugas ng mga plato. Natuwa rin sa kanyang ibang empleyado kaya hindi nagtagal ay naging kaibigan niya ang mga ito. Isang umaga, paglabas niya ng bahay patungo sa restaurant ay napansin niya na nakabukas ang pintuan ng kanyang kapitbahay. Alam niyang bagong lipat lamang ang mga ito kaya gusto sana niyang magpakilala. Habang papalapit siya sa pinto ay naamoy niya ang nasusunog na pagkain. Dahil sa pag-aalala na napabayaan iyon kaya napagpasyahan niyang pumasok na sa loob. Doon ay nadatnan niya ang isang binata na nagluluto habang ang isang batang babae naman ay nakaupo sa tabi ng mesa. "Hi ate," nakangiting bati ng batang babae. "Ah, hello. Ako nga pala ang kapitbahay niyo," nahihiyang sabi ni Jody. Noong mga sandaling iyon ay humarap ang binata at sinabing, "Hello, ako nga pala si Albert. Siya naman ang kapatid ko si Betty. Papakainin na namin si mama para makapaglaro na kami. May sakit siya kaya di niya kaya kumain ng mag-isa," sabat ng bata. Ikinagulat ni Jody ang kanyang narinig. Buong akala niya ay ang magkapatid lamang ang naroon sa loob. Pinagmasdan niya ang kusina at napansin niya na wala silang ibang pagkain bukod sa nasunog na lugaw. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Jody dahil baka mali na siya sa kanyang trabaho. Noong araw na iyon ang sweldo nila ng mga empleyado. Pagkatapos ng duty ay nilapitan siya ni Mr. Butler para iabot ang isang sobre. Noong tingnan niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sobra-sobra iyon sa kanyang sweldo. "Sir, hindi po yata ito ang para sa akin. Masyado po itong marami." Nakangiti namang sumagot si Mr. Butler at sinabing, "Para sa iyo yan talaga, iha. Naalala ko sa iyo ang aking anak na si Emily. Medyo kahawig mo siya noong nasa parehong edad kayo." Ilang beses na ring narinig ni Jody mula sa ibang empleyado ang tungkol sa anak ni Mr. Butler. Ayon sa kanila, nagtana ng anak nito at mula nang lumayan si Emily ay hindi na ito muling nagpakita pa. Hindi na rin siya hinanap ni Mr. Butler dahil umaasa siya na babalik ang kanyang anak, subalit 20 taon na ang nakalipas ay wala man lang itong paramdam. Bago umuwi si Jody noong araw na iyon ay napagpasya niyang mag-grocery muna. Naalala niya rin ang kanyang kapitbahay.
Mukhang wala ng pagkain ng mga ito kaya nagtiyaga na lamang sa lugaw. Bumili siya ng pagkain para sa mga ito. Noong iabot niya ito kay Albert ay bakas ang tuwa sa kanyang mukha. Kaagad niyang ipinaghanda ng pagkain ang kanyang ina pati na rin si Betty. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Albert na galing sila sa kabilang bayan. Tinakasan nila ang kanilang ama na mapang-abuso at laging lango sa alak. Upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan, nagtatrabaho ang kanyang ina mula umaga hanggang gabi. Dahil sa puyat at pagod, bumigay ang kanyang pangangatawan. Kahit mayroon siyang nararamdaman ay hindi niya nagawang magpa-check up dahil nanghihinayang siya sa pera na magagastos. Hanggang tuluyan na lumala ang kanyang kondisyon. Noong madala siya sa ospital ay sinabi ng mga doktor na may problema ang kanyang baga at kinakailangan ng operasyon upang maagapan ito. Subalit, dahil sa kawalan ng pera, napagpasyahan nilang iuwi na lamang ang kanyang ina sa bahay. Ayon pa kay Albert, kung may tao lang sana na mag-aalaga sa kanyang ina at kay Betty ay maaari sana siyang makapagtrabaho upang makaipon ng pera pampagamot sa kanyang ina. Nanginginig na ang boses ni Albert noong mga sandaling iyon at namumuo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam ng awa si Jody para kay Albert. Sa nakalipas na taon ay inakala niya na napakamiserable ng kanyang buhay, ngunit noong mga sandaling iyon ay na-realize niya na mas marami pa palang tao ang mas may mabibigat na problema kaysa sa kanya. Alam mo Albert, huwag ka nang mag-alala. Susubukan kong tulungan ka sa problema mo. Hayaan mo matatapos din ang lahat ng ito. Wika ni Jody habang tinatapik ang balikat ng binata. Kinaumagahan, pinuntahan ni Jody si Mr. Butler. Nakiusap siya rito na kung maaari ay payagan siyang mag-loan upang maoperahan ang nanay ni Albert at Betty. Nangako siya kay Mr. Butler na babayaran niya ang kanyang utang sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa restaurant. Ang kalahati ng kanyang sweldo kada buwan ay ibabayad niya, maging ang overtime at tip na kanyang matatanggap. Tahimik naman nag-isip ang matanda. Ilang sandali pa ay sumagot ito at sinabing, "Matanda na ako at gusto ko ring makatulong sa aking kapwa. Sige, ipapatransfer ko sa manager ang pera. Ibigay mo sa akin ang pangalan at address ng ospital kung saan gagawin ang operasyon." Dahil sa sobrang kasiyahan, niyakap ni Jody si Mr. Butler upang magpasalamat. Noong araw na iyon, masayang umuwi si Jody matapos ng kanyang trabaho. Excited na siyang sabihin ang good news kay Albert at Betty. Ngunit, pagkarating niya sa bahay ng mga ito ay namumugto ang kanilang mga mata dahil sa pag-iyak. Masama na talaga ang pakiramdam ni Mama at kailangan na siyang dalhin sa ospital. Malungkot na sabi ni Betty. "Huwag ka mag-alala. Mayroon na tayong sapat na pera upang maoperahan ang iyong ina." Noong mga oras na iyon ay tumawag na sila ng ambulansya at isinugod na sa ospital ang nanay ni Albert. Kinaumagahan, tumawag si Jody kay Mr. Butler at ayon sa matanda ay i-deposit na ng manager ang pera sa lalong madaling panahon. Matapos noon ay kinausap na nila ang doktor para sa agarang operasyon. Makalipas ang ilang oras sa operating room ay ipinaalam ng doktor na naging matagumpay ang operasyon. Napakasaya ni Betty at Albert. Naroon lamang sila sa tabi ng kanilang ina hanggang sa magising ito. Noong masiguro na nasa mabuting kalagayan na ang kanyang ina, kinausap ni Albert si Jody. Sinabi niya na gusto niyang makilala ang taong tumulong sa kanila upang maipagamot ang kanyang ina. Ngumiti naman si Jody at isinama si Albert sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan upang makilala si Mr. Butler. Dumiretso sila sa opisina nito, ngunit pagpasok nila sa loob ay biglang nag-iba ang mukha ni Albert. Napansin naman ito ni Mr. Butler kaya tinanong niya kung anong problema. Sumagot naman ang binata at sinabing, "Parang pamilyar po ang inyong itsura. Parang nakita ko na kayo pero hindi ko matandaan kung saan." Bigla niyang naalala ang larawan na ibinigay ng kanyang ina. Iniabot niya ito kay Mr. Butler at hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nakita. Larawan niya iyon at ng kanyang asawa noong sila ay ikasal. Tinanong niya si Albert kung ano ang pangalan ng kanyang ina. "Emily po ang pangalan ng nanay ko," sagot ng binata. Noong mga sandaling iyon ay mahigpit na niyakap ni Mr. Butler si Albert at sinabing, "Ako ang tatay ni Emily, Apo." Kasabay nito ang pagpatak ng kanyang mga luha.
Noong araw ding iyon ay nagtungo sila sa ospital. Masayang masaya si Mr. Butler nang makita ang kanyang anak. Humingi sila ng tawad sa isa't isa dahil sa mga pagkakamali na nagawa nila noon. Hindi lubos akalain ni Mr. Butler na sa pamamagitan ng batang babae na binigyan niya ng trabaho ang magiging daan upang muli silang pagtagpuin ang kanyang anak na si Emily, pati na rin ang dalawa niyang apo. Sa paglipas ng mga taon, mas lumalim pa ang pagkakaibigan ni Albert at Jody. Sa huli ay napagpasyahan nilang magpakasal. Isang bagay na ikinatuwa ni Mr. Butler at Emily dahil alam nila kung gaano kabuting tao si Jody. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.